Ito ay magiging kalabasan niya. Ano, short to. Diba? Shorted. May shortage siya kaya bumigay yung fuse. Punutin natin to. Okay, ayan, nabunot ko na. Okay, mukhang nag-normal siya. Ito, plug and sound na class H professional power amplifier. Okay, balik tayo sa may amplifier ngayon. Shoutout muna kay Bossing. Na taga nakalimutan ko na, Tagig ba to? Paranaque. Basta shoutout bali dalawang unit ang dinala ito sa atin. Isang ayun, titanium audio, tapos itong plug-in sound na power amplifier. And then ito, may kuha na to. May history na ng repair, pina-repair niya kaso yun nga, hindi tumagal. Kaya dito sa atin dinala. Ngayon, mapapansin nyo, tad-tad na ng repair. Okay, ang issue nito kanina, pag on ko is wala na siyang power. Pumutok yung fuse. Ito to, sa may AC line niya. Ito to, putok to. Dito sa likod yan, sa may AC line. Yan, bumigay yung fuse. Ngayon, nung pinalitan ko, ito ay magiging kalabasan niya. Ano, short to. Diba? Shorted. May shortage siya kaya bumigay yung fuse. Kung saan banda yun, yun yung alamin natin. Nasa transformer ba? Or nasa diode or nasa amplifier mismo. Sa totoo guys, first time ko makagawa or maka-encounter ng itong klaseng unit. First time ko yung plug-in sound na to. First time mo, hindi ko lang matandaan. Kung first time, baka first time lang. Ang pinaka-output dito ay ng transformer niya ay 96/48, naka 2 tires. 96 yung high rail, 48 yung pinaka low rail. Okay? Ngayon, anong move nang gagawin natin? Nabablangko ako channel. Dito muna sa kabilang side, punutin natin to. Tigas oh, grabe. Bunutin ko sana to dito. Ba't daming na nakahang? Ito, may mga nakahang na pala. Ito, nakahang to. Ano ba yan? Kailang bunutin natin. Medyo matigas siya Okay, ayan, nabunot ko na. Pataka ko ba't nakahang ito? Ano kaya gumawa nito? Ngayon, i-switch on natin. Tingnan natin kung ano magiging kalabasan o ano mangyari. Okay, mukhang nag-normal siya. Pumupugak-pugak oh. Nawala yung shorted pero nawala yung shorted Ibig sabihin may shorted pa dito. Ayun, tatad ng repair yan makikita nyo yung output nya. Okay, dito parang wala shorted pero pumupugak-pugak. Ano magamit dito? Trimmer. Trimmer ko gamit Trimmer din yung gamit. Hindi siya naka double sided. Okay, baklasin ko muna itong channel to. Hanapin muna natin yung sunog pala ito. Sunog. Tingnan natin kung ilang pirasong short na output dito. Wala palang fuse to No, wala palang fuse to. Okay, pinaklas ko na yung board sa may heatsink nya. And then meron ako napansin, hindi man lang inayos ni tropa yung pagkagawa nitong ginawa niya kasi ito guys kung na to, disclaimer baka mamaya sabihin nyo naninira naman tayo ng kapwa natin. Nagkataon lang kasi na mahagip at mahagip talaga sa video natin. And then siyempre kung na rin ba yung ano tawag nito, yung aral sa atin. Siyempre dapat alambre na lang, hanap na lang alambre na makapal, idudugtong na lang, huwag yung itong wire kasi pwede naman siya kapag gumana, okay naman kaso nga lang mas awkward siya tingnan. Hanap na lang ng makapal na wire, hindi kaya yung dating transistor na sira, yung paano idudugtong na lang dito kasi magiging ganito, kasi magiging lalo siyang awkward tingnan. At ganun din sa kabilang side diba? Okay, ganun talaga baka mamaya baguhan pa lang yung gumawa rin dito. Ito okay lang to nasunog yung wire
nag-jump siya, okay lang yun, walang problema yun. Ngayon, meron ako nakitang sira. Inangat ko yung bloke and din yung sa may base niya kasi ang sira wala sa emitter, nasa base. Mayroong shorted na nasa base yung pwesto niya. Ngayon, kung saan, ito siya oh. Dito, good. Ito short ito. Yan, shorted to isa. Tapos dito, good. And then dito, puro good na. Okay, itong isa, short ito. Nasa base yung sira niya. Pag dito ka sa may emitter, wala siya oh. Sa base ang problema. Short. Ngayon, tanggalin natin to. Yan, bali natin, tanggalin natin. Sa may kabilang side, parang wala naman ako makitang sira or short. Pero i-double check ko na rin para sigurado. Okay? Itong side naman, meron nakitang sira. Ito. Dito banda. Ngayon, pakita ko sa inyo. Ito siya oh. Ito, dapat kwanto gagalaw to dapat ganyan. Ngayon ito, wala ayaw. Tapos may parang shorted siya. Okay, sira ito. Bali magkapares pala. Tanggalin ko to, tapos balik natin yung ito pa pala, sunog pala to Double check ko yung pati drive nito or amplifier stage nya. Tinanggal ko na yung shorted. Nasaan ba yun? Ito, dito. Tsaka ano isa? Nandito. Ayan. Ngayon, saan pa ba? Ito, 330. Binanta natin to. Ang 330 ohms. Ngayon, testing natin. Wala naman ako makitang sira. Testing natin. Try natin kung magiging normal siya. Sana maging normal na. Ibalik ko na yung board and then supply. Tingnan natin kung ano yung magiging bias nito. Same to ng halos magkakamukha lang yung mga ibang brand din ito tulad ng basta mahirap magbanggit basta halos kakamukha lang din ng mga ibang brand Ngayon wala na siyang short ayan, nag-relay. Ngayon bias niyan ay tingnan natin, balistad dito. Okay, nasa 0.3. Ayan. Nasa 0.3. Ngayon, ito naman channel 2. Walang bias dito. Halos ang baba. May problema yung biasing sa may kabila. Okay. Normal tong bias ng isa. Normal itong 0.3 na to. Ito naman sobrang baba yung isa. Although pwede pa nga ibaba ito Pwede pa nga ibaba ito. Pero okay na yan, nasa 0.3, normal na yan Baba naman, hindi man naman umabot siya ng 0.4 Ito na lang yung babaguhin natin. Yung kabilang side, kuan na din na-repair na rin to kasi mga paa nito is mahaba na. Yung iba maiksi. Okay. Try natin kung kaya natin iangat itong kabila, magiging parehas sila. Sa ngayon, kumpletuhin ko muna ito. Kumpletuhin ko muna yung output. Tapos, siyempre patugtugin muna natin or pagganahin natin bago natin pasadaan yung isang channel. Okay? Binalik ko na yung board sa may kanya, sa may heatsink. Okay na, ito. And then, nagsukat ako ng voltahe. Kaya bali sinusurkat ko lang yung video natin para hindi na ganun kahaba. Importante, nakapagbigay lang tayo ng idea. Kaya pala kanina, di ba, nasa 0.3 yung nandito. Yung nandito is nasa 0.20 lang, 0.20. Ito pala yung normal na bias niya. May mga nakausap tayo na kaibigan technician natin na kasi first time ko ayaw ko rin naman magiging hipokrito tayo, di ba? Kung first time mo makagawa, aminin natin, di ba? Paano ngayon ko lang nakwento ngayon ko lang encounter kaya hindi ko pa ganun kakabisado yung kung ano yung bias na normal, ano yung di ba? Ano yung basta yung mga tipong ganon. Kaya nagtanong tayo siyempre sa mga kapanatag kaibigan na mga master din na kung alin yung normal kasi dito nasa 0.3 ba yung 0.3 normal din yan. Ito naman 0.20, di ba mababa yan sa normal na mga bias, di ba?
na yung normal daw talaga kasi nakagawa na siya ng ganito, ang normal daw is 0.20, na ito naman normal ito 0.20 ito eh, kaya kailangan ito yung sundin. Ngayon meron ako nakitang mali ko, kaya pala kanina 0.30 ang sukat ko. Ito yung dahilan, yung 330 ohms, ito yung 330 ohms. Ayan, nasunog to eh. Sana ba yung kanina? Wala na, may nag-change value eh. Sana ba yun? Ito. Yan, ito pala. Ito nag-change value ito. Although may bakat na talaga nasunog siya oh. Pero pag tinister mo to ay may mababasa kang reading. Kaso lang mataas. Ngayon ang kinabit ko na malikmata ko, akala ko 330 ohms. Yung pala 33 ohms lang. Okay, ngayon wala tayong saktong 33 ohms na 3 watts. Ay, ito tayo. Gawa tayo ng diskarte natin. Di ba? Isang 20, ito 20 ohms. Tsaka ilalim niyan is 10 ohms. Okay, para maging 30 siya. Nulit natin 20 ohms and then 10 ohms siniris natin. Ayun, kaya dalawa yan. Oh. Awkward man siya, pero wala, gagawin mo yan kung wala kang ganong pyesa. Na pwede naman yan. Walang problema dyan. Okay, ngayon nag-normal siya, nag-0.20. Okay, mali pala natin kanina. Noon talaga, kaya marunong tayong tumanggap ng mali natin. And then wag magiging mataas yung pride ba. Kung hindi mo kabisado, kung hindi mo alam, magtanong ka. May mga kaibigan kang pwede pagtanungan, di ba? Mas mapadali yung trabaho kapag ganun yung diskarte mo. Ngayon, ito, pakita ko na sa inyo. Okay? Yan. Magiging 0.20 na ito. Na yun na yung normal. Tapos meron pa akong problema na nakita. Sa ngayon, dito na lang muna tayo sa may amplifier. Ayun, nasa 0.20 talaga siya oh. Diba? Oh, nasa 0.20 yan. Same din dito. Oh, press na oh. Diba? Same na oh. Press na 0.20. Okay, magiging normal na yan. Pero may pero pa tayo. Ang isa pang nakikita kong problema rito ay yung soft start. Hindi nagre-relay yung soft start. Ibig sabihin, hindi sa fully 220 yung binibigay niya na voltahe. Okay, kasi bitak oh. Bitak yung isang thermistor. Pakinggan nyo ha. Okay. Wala pa rin. Oh, yung nag-trigger ito and then yung nandito. Pero yung dito na side sa may soft start niya, hindi siya nag-trigger. Okay, kailangan mag-trigger yan para magiging fully 220 talaga yung supply na mapasok. Sa ngayon, ngayon ha, lagyan muna natin ng audio. Ibig sabihin, normal na yung amplifier na ginawa natin. Yung kanina pala, yung mga transistor na mga maiksi na dyan ang pira ng wire, pinalitan natin yun. Pinalitan natin ng bago, kung makita nyo, wala na oh. Bago na. Pinalitan ko lang ng bago, tapos tinambi ko yung maiksi na yun kasi pwede pa yun. Dudugtungan lang naman ng kwan yun, ng limbawa, may mga sira na transistor, pwede jumper doon eh. Yung paa nya. Para, delikado rin kasing wire na yun. Hindi naman siya delikado eh kung magalaw-galaw tapos sumayad dun sa heatsink, di ba? Kaya lang ha, hindi ko may shoot eh. Ngayon na tayo ng speaker na. Okay, ayan, dalawa na. May audio input na, tapos pili natin to. Okay, full volume on channel 1. Ayan, may audio ah. Meron channel 2. Meron din dalawa. Okay na, working na. Working na yan. Ngayon, working na to nandito. Puntahan natin itong front panel. Yung soft start hindi gumagana. Palitan natin yung thermistor, baka yung nabiyak na yan, na-open na yan, kaya hindi siya nagtitrigger. Okay? Tanggal ko na yung front panel. Ito yung sabi ko, yung isang thermistor, nabiyak ko. Value niyan ay value nito 10D20. Okay? Palitan natin ah. Tingnan natin kung yan lang. Kapag yan lang, di mas okay, di ba? Baka may sira yung relay. Pero tingin ko na open ito.
Okay, tanggalin ko muna ito. Napalitan ko na. Ito yun ha, 10D. Ang pinalit ko ay 10D25. Mas mataas na ang pirahe. Okay, kaya mas malaki siya. Mas matibay pa nga ito eh. Yan, 10D25 yan. Itong stock niya is 10D20 lang. 20 ampere. Yan, mataas yan. Mas matibay. Ngayon, tingnan natin kung anong mangyari. Kung magre-relieve siya or hindi. Okay. Ayun, nag-relay na. Ayun, nag-relay na rin yung dalawa. Working na. Yan yung fully 220 na tawag yan. Ito, ulitin natin ha. Okay. Lagatik. Ito. Yan. Yan ay normal nya. Ngayon, ay pesto ko muna to na maayos. Tapos, ito na, tornilyo ko na tong board. Okay na to. Good condition na ito. Ito, naka-fix na ito. Naka-fix na yung front panel. Itong board, naka-tornilyo na rin. Okay, hindi ito naman sa isang channel. Goods naman to eh. Ngayon, ulitin natin. Nakabit pa rin yung speaker natin and then audio input. Naka-stereo mode yan. Itong cellphone natin, gumagana na yan. Kanina pa. Okay. Trigger. Okay, nag-trigger yung dalawa. O yan, marinig natin na nagtitrigger na talaga yung soft start. Kanina wala yon. Okay, ngayon. Yan. Channel 1. Channel 2. Okay, 220 natin ha. Yan, 220 natin para masabing goods na talaga. Wala ka dyan. Yan, narinig mo talaga yung soft start na niya. Yan. Okay, goods na. Okay, hanggang dito na lang. Pababain pa ba natin yung oras natin? Hanggang dito na lang. Yun lang, nadali yung bali tatlong output yung nasira. Tapos ito yung nag-change value na 33 ohms pala. Dito rin ako nalito. Kaya tumaas yung bias kasi nilagay ko is 330. Dapat 33 ohms lang. Okay, 20 ohms tapos 10 ohms lang yan na magiging 30 ohms siya. Okay, tapos ano ba? Ano bang ginawa natin? Dito sa may soft start. Ayan, kailangan naka fully to 20 siya. Kailangan mag-start yung relay. Kapag hindi yan, hindi siya totaling parang to 20 yung dating niya. Okay? Sana nakapagbigay idea tayo sa ganitong klaseng unit. Balay nyo, may encounter yung ganitong klaseng unit, diba? Yun nga, may pumuputok yung fuse dito sa likod, sa AC line. May problema sa may output niya. Hanggang dito na lang, hindi na tayo magpapaalam.